Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng. Ang aking asawa ay isang hacker. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang aking asawa ay isang hacker. Kabanata 41. Maaaring siya ay isang pangunahing tauhang babae mula sa isang nakatagong mundo tulad ng sa mga aksyon na pelikula. Si Nicole ay mas mahusay kaysa sa mga pangunahing tauhang iyon. Nang uminit na ang usapan ay palakas ng palakas ang boses nila na pinagtitinginan sila ng iba sa klase. Bahagyang kumunat ang noo ni Nicole. Ang pakikipaglaban ay hindi isang bagay na dapat ipagmalaki. Panatilihin natin itong mababa. Napagtanto ni na Bradley at Lulo na medyo maingay sila. Gaya nga ng sinabi ni Nicole, hindi dapat ipagmalaki ang pakikipag-away. Kung narinig ito ng isang guro, magkakaproblema sila. Tumango ang dalawa at nagkunwaring nakazip ang kanilang mga bibig, senyales na hindi na nila ito pag-uusapan. Nang makita ni Nicole na sobrang bait ng dalawa, medyo lumuwag ang ekspresyon niya. Magsasalita pa sana siya ng may malakas na boses na nagmula sa labas. Tapos biglang sumugod si Austin sa klase, novel drama. Natakot ang buong klase sa kanyang mabangis na tingin. Nang makita ni Austin si Nicole, lumakad siya habang sumisigaw. Boss, nabalitaan ko na ang mga hooligan sa katabing bahay, si Cain ay inistorbo ka kahapon pagkatapos ng klase. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Kaya namin siyang ayusin para sa iyo. Narinig ng lahat ng estudyanteng nakapaligid sa kanila na gustong bugbugin ni Austin si Cain para kay Nicole. Nanlaki ang mga mata nila habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanilang dalawa. Hindi nila inaasahan na magiging seryoso si Austin sa pagkilala kay Nicole bilang kanyang amo. May nang istorbo kay Nicole, at talagang may gusto siyang gawin tungkol dito. Akala ng lahat ay papayag si Nicole dahil walang tatanggi sa kahilingan ni Austin. Sa hindi inaasahan, malamig na sagot ni Nicole, "It's fine. Kaya kung ayusin ito mag-isa." Tinanggihan na naman niya si Austin. Lahat ng mata ay nakatutok kay Austin. 2 beses na tinanggihan ni Nicole si Austin. Aalis ba siya tulad ng huling pagkakataon o gagantay para mapanatili ang kanyang reputasyon? Nakatingin din sa kanila si Gary. In the end, Austin acted as if nothing happened and continued pressing on. "No way, you're my boss," yet Cain had the guts to disturb you. Hindi niya ako nirerespeto. Austin, hinding-hindi papayag ang amo ko. Mabuli. Dadalhin ko ang aking mga tauhan at tuturuan siya ng leksyon ngayon. Natigilan ang buong klase. Nagtatag sila ng mas bagong ideya ng lugar ni Nicole sa isip ni Austin. Nang makita kung paano kinakausap ni Austin ang sarili, hindi na siya pinansin ni Nicole. Nilinggan na ni Austin ang kanyang mga anak at tinawag sila, "May nang-aapi sa aming amo. Dapat nating ipakita sa kanila kung sino ang tunay na amo." Ang kanyang mga alipin sa kanyang likuran ay malakas na nag-echo sa kanya, "Yeah. Ipakita sa kanila kung sino ang tunay na amo." Tumango si Austin bilang kasiyahan at agresibong inakay ang kanyang mga alipors palabas ng klase. Nakahinga naman ng maluwag ang iba nang makaalis na si Austin. Gayunpaman, walang pakialam si Nicole kay Austin. Nakayuko ang ulo niya habang binabasa ang librong hindi niya natapos noong nakaraang araw. Hindi niya napansin na nakatitig sa kanya si Gary. Tumunog ang bell, at pumasok si Ms. Emerson sa klase. Tiningnan niya ang buong klase kung may wala. Tapos, masaya siyang tumango at nagsimula na ang klase. 10 minutes before recess, she glanced at her watch and tapped the podium. Malapit nang magkaroon ng Maths Olympiad. Sa pagkakataong ito, lubos na pinapahalagahan ng distrito ang kompetisyong ito. Obligasyon ng punong guro para sa bawat klase na magpadala ng 2 kinatawan. Isa si Gary sa kanila. May natitira pang slot. May kukuha ba? Tamad na sumando si Gary sa upuan. Kahit na ayaw niyang mag-aral, sikat siya sa pagiging henyo sa matematika. Siya ay nanalo sa mga kompetisyon sa pambansa at internasyonal mula pa noong bata pa siya. Kabanata 42. Kaya naman, walang nagulat nang banggitin ni Ms. Emerson ang pangalan ni Gary. Malapit na ang monthly test, at biglang nagkaroon ng Maths Olympiad. Nagkatitigan ang lahat ng mga estudyante, nag-aalala na maaapektuhan nito ang kanilang mga rebisyon sa pagsusulit, at ayaw nilang sumali. Kung ikukumpara sa isang Maths Olympiad na hindi nila mapanalunan, mas gugustuhin nilang ilagay ang kanilang oras at pagsisikap sa kanilang mga rebisyon. Hindi maganda ang mukha ni Ms. Emerson nang makitang walang nagtaas ng kamay. Sinabi na niya na sineseryoso ng distrito ang kompetisyong ito. Hindi niya inaasahan na magiging ganito katamad ang mga estudyante. Inis kanya ang buong klase. Lahat ng tao sa klase ay nakatingin sa ibaba, maliban kay Nicole na kalmado pa ring nakatingin sa kanya.
Nagliwanag ang mga mata ni MS Emerson. Naalala niya na sa profile ni Nicole, nakasulat na dati siyang sumali sa isang Maths Olympiad. Hindi niya maiwasang magtanong, Nicole, sumali ka sa Maths Olympiad sa dati mong paaralan, tama ba? Hindi inaasahan ni Nicole na tatawagan siya ni MS Emerson, ngunit tumango pa rin siya. Nakita ni MS Emerson ang kanyang pagtango at kinuha ang kalayaan na ilagay ang kanyang pangalan. Kung gayon, ikaw at si Gary ang kakatawan sa aming klase sa pagkakataong ito. Huwag kalimutang dumalo sa pagsasanay tuwing Martes, Huwebes, at Biyernes ng hapon sa lecture hall. May gurong gagabay sa inyong dalawa. Hore na nitong minaladidak. Ako. Mukhang walang pakialam si Nicole dahil hindi naman ito gaanong naiiba sa lahat ng ito. Mga klase, tumahimik si MS Emerson bilang pagsang-ayon at nakahinga ng maluwag. Labis siyang nag-aalala na hindi papayag si Nicole. Hindi inaasahan na naging ganito kasmooth ang usapan. Sa pag-iisip tungkol dito, mas pinaboran ni MS Emerson si Nicole. Sa sandaling magsimula ang recess, si Bradley, na mukhang nag-aalala, ay tumakbo at nagtanong, Nicole, pumayag ka bang sumali sa kompetisyon? Narinig ko na magiging mahirap ang round na ito. Hindi mo ba nakita na walang gustong sumali? Mahinahong sumagot si Nicole, masarap magpatay ng oras. Naalala tuloy ni Bradley na masasagot niya ng tama ang lahat ng tanong noong nakaraan. Hinampis niya ang kanyang kondongen at sinabing, tama, ang mga normal na papel ay napakadali para sa iyo. Mas kawili-wili at mapaghamong sumali sa mga kompetisyon. Hindi siya pinabulaanan ni Nicole. Tinatimad siyang sumagot na kahit ang mga tanong sa kompetisyon ay pareho lang sa mga normal na test paper sa kanya. Tanghal iyan noon. Inimpake ni Nicole ang lahat ng libro sa kanyang mesa at kakain na sana si Bradley at ang iba pa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may narinig siyang tumawag sa kanya pagkatayo niya. Nicole. Tumingin si Nicole at nakita si Snow na nakatayo sa pintuan. Nang mapansin niyang lumingon sa kanya si Nicole, ngumiti ito at winagayway ang kanyang kamay bilang senyales na pumunta siya. Tumayo si Nicole. Hindi siya ganoon kalapit kay Snow, kaya hindi niya alam kung ano ang hidden agenda ni Snow. Nang mapagtonto ni Snow na hindi siya pinapansin ni Nicole habang ang iba ay nakatingin sa kanya, tumawa siya at lumapit kay Nicole. Nakatayo sa tabi ni Nicole, si Snow ay tumingin sa kanyang maamo at nagtanong, Nicole, sabay ba tayong magtanghalian? Ngayong nasa klase na ang sikat na campus queen. Lahat ng tao ay hindi mapigil ang tumitig sa kanila. Si Snow ay sikat sa kanyang kabaitan at pagkabukas palad. Wala siyang pakialam sa mga titig ng lahat, ngunit patuloy na ipinakita ang kanyang pinakamahusay na panig, novel drama. Many of the boys were discussing among themselves, tingnan mo, iyan ang campus queen sa ating paaralan. Talagang naaayon siya sa kanyang pangalan, ang kanyang balat ay kasing ganda ng nyebe. Marami rin ang pumuri sa kanyang kagandahan. Tuwang-tuwa si Snow nang marinig ito. Narinig sila ni Jack at ni Nishan, kung masama ang iyong paningin, mas mabuting i-donate ito sa mga nangangailangan. Kahit sa ang anggulo, mas maganda si Nicole kaysa kay Snow. Ang pamagat ng campus queen ay muling ihaharap sa isa pang round ng botohan. Mahirap sabihin kung mapapanatili ni Snow ang titulong ito ngayong taon. Kabanata 43. Dati, viral sa internet na ang bagong transfer student na si Nicole ay mas maganda kaysa sa kasalukuyang campus queen na si Snow ng 100 beses. Hindi ito ipinakita ni Snow sa kanyang mukha, ngunit lihim niyang pinunit ang isang libro sa kanyang mga kamay. Nakakahiya na sa kanya ang tumabi kay Rain para sa campus queen. Ngayong pumasok na si Nicole sa larawan, nasa panganib ang kanyang titulo ng campus queen. Sinulyapan ni Snow si Jack at napansin na ang mga lalaki ay mula sa pangkat ni Gary. Siya ay naglakas loob na huwag makialam sa mga Finley. Kaya, maaari na lamang niyang tiisin ang lahat sa katahimikan. Maliban kung, habang may iniisip si Snow, kumikinang ang kanyang mga mata sa isang kasiya siyang ngiti. Kung ang taong iyon ay naroroon, ang pangungutya ng mga taong ito ay magiging isang minutong bagay. Hindi nagabala si Nicole sa mga komento ng iba. Tumingin siya kay Snow at nagtanong, bakit mo ako bigla ang nyayaya na magtanghalian? Nasaksihan niya ang loudmouth ni Snow at Rain. Si Snow ay hindi mukhang isang taong basta na lang mag-imbite ng iba para kumain. Ngumiti si Snow at sumagot, first day mo, syempre kailangan kong puntahan ka. Kumunat ang noo ni Nicole, yun lang ba? Oo, nakangiting sabi ni Snow. Si Nicole ay mas interesado sa hidden agenda ni Snow. Simpleng sagot niya, let's go. Pagkatapos, gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ni Snow. Hanggang sa kantin, sinusuri ni Snow si Nicole na may mga tanong. Iniisip niya kung hindi komportable si Nicole sa lugar. Maikling sagot ni Nicole.
Kung nakita sila ng isang estranghero, maaaring isipin ng taong iyon na maganda ang pakikitungo ni Snow kay Nicole. Ngunit hindi ito pinasalamatan ni Nicole. Pagkatapos ng lahat, ang tsismis ang paboritong gawin ni Karen at Snow, ang novel drama. Ayaw siyang bigyan ni Nicole ng pagkakataong masamain siya. Ngunit sa mas malamig na pakikitungo niya kay Snow, naging mas malala ang ekspresyon ni Snow. Akala ng ibang tao, binubuli ni Nicole ang campus queen. Marami sa kanila ang kinunan ito ng litrato ng galit at ipinost sa blog ng campus. Ang mga larawang ito ay mahusay na naka-frame sa pinakamagandang anggulo. Ginawa nitong si Snow ay tila labis na napinsala. Wow! Walang hiya talaga itong si Nicole. Naging mabait ang campus queen namin sa isang country bumpkin na tulad niya. Ayos lang kung hindi niya ito pahalagahan, ngunit talagang binubuli niya siya at pinaiyak. Tama iyan. Kahit gaano pa siya kaganda, ang personalidad ang mahalaga. Paano siya? Maihahambing sa kabaitan ni Snow. Sorry to interrupt but it's going to be the annual Campus King and Queen competition again. Sino ang iboboto nyo? Siguradong para kay Snow. Pareho dito. Hindi alam ni Nicole na naging mainit na paksa siya sa blog ng paaralan sa loob lamang ng ilang araw. At humigit kumulang 80% nito ay binabash siya. Ngunit kahit na alam niya ang tungkol dito, hindi siya mapakali. Pumunta silang dalawa sa kantin at umupo. Lahat ay palihim na nakatingin sa kanila. Hindi gusto ni Nicole ang gayong mga kapaligiran, ngunit pinahintulutan niya ito, kinuha ang kanyang pagkain, at naupo. Sa kabilang banda, natutuwa si Snow sa atensyon. She kept that usual smile on her face, thinking that she was being elegant. Umupo siya sa harap ni Nicole. Then, as she secretly glanced at her phone to realize that everyone on the internet was bashing Nicole, mas lumawak ang ngiti niya. Tiyak na mahusay ang ginawa ng taong kinuha niya para sa mga larawan. Ngayon ay hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkawala ng kanyang titulo bilang campus queen. Nakatingin kay Nicole na walang alam sa mga nangyayari, Snow. Lihim na natuwa si Nicole sa mga unang araw niya sa paaralan. Nakadama siya ng malaking kaginhawahan mula sa mga komento ng nakaraang mga lalaki sa klase. Bago kinuha ni Nicole ang kanyang kutsara, narinig niya ang banayad ngunit nakakainis na boses ni Snow. Nicole, napunta ka ba sa masamang side ng boyfriend ni Celia? Kahapon, nabanggit ni Celia na hihilingin niya sa kanyang kasintahan na bigyan ka ng isang mahusay na pambubugbog. Hindi ka naman nagkaproblema, di ba? Naintindihan naman agad ni Nicole ang ibig niyang sabihin. So, boyfriend talaga ni Celia si Cain. No wonder hinanap siya ni Snow. Nandito siguro siya para pagchichismisan siya. Ngumisi si Nicole at sumulyap kay Snow. Malamig niyang sagot, you should ask Celia's boyfriend instead. Hindi ba siya ang iyong matalik na kaibigan? Malapit si Celia kina Snow at Rain, at talagang nagtanong siya ng mga ganyan. Napakabongga nito sa kanya. Kung tutuusin, parang si Cain ang may problema pagkatapos ng nangyari kagabi. Medyo kinabahan si Snow dahil sa titig ni Nicole. Parang nakita ni Nicole ang intensyon ni Snow. Ngunit nang marinig niya si Nicole na humiling sa kanya na bumalik at tanungin ang kasintahan ni Celia tungkol dito, nakaramdam siya ng panunuya. Ano ang magagawa niya kay Cain kung kaya't nang ahas siyang magsalita ng buong katapangan? Ngunit para mapanatili ang kanyang imahe, idiniin ni Snow ang kanyang panghuhusga at nagkunwaring pinapayuhan si Nicole, mas mabuti para sa iyo na huwag nang saktan muli si Celia. Ang pamilya Rowe ay hindi ganoon kahusay para guluhin. Bukod dito, ang kanyang kasintahan ay napapabalitang mabangis sa Norton Institute. Nagturo sila ng leksyon sa maraming tao, at walang sinuman sa kanilang mga biktima ang maaaring lumaban. Bago pa niya matapos ang pagsasalita ay may isang grupo ng mga tao ang malakas na nag-uusap sa likod niya. Uy, hindi mo ba sinabing wala si Celia ngayon? Tanong ng isang babae. Sagot ng kaibigan, nabalitaan kong ipinadala sa ospital ang kanyang kasintahan matapos bugbugin sa away. Lumabas ang resulta, at nabali ang kanyang kanang binti. Hindi ko alam kung sino ang may gawa nito. Panlibak ng isa pang kaibigan, hindi ba naging proud siya sa school dahil lang sa boyfriend niyang bully? Tingnan natin kung ano pa ang maipagmamalaki niya ngayon. Nang marinig ang usapan na iyon, natigilan si Snow. Sa pag-iisip sa sinabi ni Nicole, bigla niyang ikinonekta ang mga tuldok at naisip ito. Si Nicole kaya ang bumugbog kay Cain. Kabanata 44. Impossible. Bagamat naniniwala si Snow na imposible iyon, tumingin pa rin siya kay Nicole na puno ng pag-aalala ang mga mata pagkaraan ng ilang sandali. Kung gayon, nasa ospital ba talaga si Cain ngayon? Kahit na hindi tinanong ni Snow ng malakas si Nicole, natalo mo ba siya? Nakasulat na sa mukha niya ang tanong na iyon. Malamig na tiningnan ni Nicole ang kakaibang ekspresyon ni Snow.
Naubos na ni Niall ang kanyang pagkain ng matarante si Snow, kaya ayaw niyang manatili at magpatuloy sa pagiging mapagpanggap kay Snow. Di ba sabi ko siya na lang ang tanungin mo? Tapos na akong kumain, kaya aalis na ako. Tumayo si Nicole at naglakad palayo habang pinapanood siyang umalis ni Snow. Nanlaki bigla ang mga mata ni Snow. Sino ba si Nicole? Paano niya natalo ang masamang kain na iyon? Umalis si Nicole sa cafeteria at inisip ang sinabi ni Ms. Emerson kinaumagahan. Hiniling niya kay Nicole na dumalo sa mga klase sa pagsasanay sa Maths Olympiad tuwing Martes, Huwebes, at Biyernes ng hapon. Martes ngayon, kaya tumalikod si Nicole at naglakad patungo sa lecture hall. Si Gary, na lumabas na rin ng cafeteria pagkatapos niyang kumain, ay tumingin sa walang pakialam na figure ni Nicole at bahagyang dumilat. Nakita na niya ang buong pangyayari kung saan nakaupo si Nicole kasama si Snow. Sa madaling salita, nakita rin niya ang pag-awang ng bibig ni Snow pagkaalis ni Nicole. Lalo siyang na-curious sa usapan ng dalawang babae. Hindi mapigilan ni Gary ang mapangiti nang makita si Nicole na parang walang nangyari. Mabagal siyang naglakad sa likuran niya sa bilis nito, na patuloy na nag-iiwan ng maikling distansya sa pagitan nila. Nang makita niya ang lecture hall sa harapan nila, binilisan niya ang mga hakbang habang naglalakad papasok ng klase kasama si Nicole. Nakaupo si Rain sa klase nang makita niya si Gary na papasok, at bumungad sa mukha niya ang pagtataka. Ngunit agad na umasim ang kanyang ekspresyon nang makita niya si Nicole na naglalakad kasama si Gary hindi nagtagal. Tanong niya kay Nicole habang pinipigilan ang pagseselos. Bakit ka nandito, Nicole? Ang klase na ito ay eksklusibo para sa mga mag-aaral na sumasali sa kompetisyon sa Maths Olympiad. Tiningnan siya ni Nicole nang walang pakialam, hindi umimik. Sa halip, sumagot si Gary kay Rain, sumali kami sa kompetisyon sa ngalan ng aming klase, kaya sinabihan kami ng aming guro na magsama-sama. Nagdududang tumingin si Rain sa kanila nang mapansin niyang nag-iingat si Gary sa pakikinig sa sinabi nito, kaya mas naging masama ang tingin niya kay Nicole. Sumulyap si Nicole kay Gary nang walang pakialam matapos marinig ang sagot niya. Alam na niya na sinusundan siya ni Gary mula sa likuran, ngunit hindi siya nag-abala na gumawa ng anuman tungkol dito dahil pinipigilan niya ang kanyang sarili. Ngayong nabanggit niya na hiniling ni Ms. Emerson na sabay silang dumalo sa klase, hindi na kailangang ilantad din siya ni Nicole. Nagsimulang maglakad si Nicole at tinungo ang huling hanay ng mga upuan. Nakita ni Rain si Nicole na naglalakad pa, kaya sinimulan niya ang pakikipag-usap kay Gary. Ngunit napansin ni Rain ang mga mata ni Gary na sinusundan ng malapitan si Nicole. Tuluyan na niyang binaliwala ang sinasabi nito. Sa sobrang galit niya ay nagsimula siyang magtaas ng boses, nagsasabing, Gary, kinakausap kita. Bakit ka sumama sa kanya? Napakunot ang noo ni Gary habang nagtataka kung bakit hindi niya napansin kung gaano kakulit at hindi makatwiran si Rain kanina. Kung alam lang niya kung gaano siya nakakairite, hindi na siya papayag na sundan siya ng ganito. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa huling hanay ng mga upuan. Ngunit nang nasa kalagitnaan na siya ay biglang sumugod si Rain at kinaladkad siya sa unang hanay. Nagkataon namang tumunog ang school bell kaya hindi na siya tinulak ni Gary. Kasunod nito, isang kalbong lalaki ang tumakbo sa lecture hall sa maliliit na hakbang at tumayo sa entablado habang siya ay nagpakilala. Hello students, I'm Mr. Lewis, your teacher for this Maths Olympiad training class. Para magawa. Naniniwala akong lahat kayo ay mga elite na estudyante mula sa inyong mga klase. Ililigtas ko ang hindi kinakailangang pag-uusap at ibibigay ko ang mga halimbawang tanong noong nakaraang taon. Tatalakayin natin ang mga solusyon para sa unang kalahati ng klase. Para sa ikalawang kalahati, magkakaroon kami ng pagsubok para makita kung nasaang antas ka na. Sa pagsasalita, naglabas siya ng isang tumpok ng mga halimbawang tanong at isang stack ng mga answer sheet habang ipinapasa niya ang mga ito. Tiningnan ito ni Nicole at itinago ang mga halimbawang tanong sa kanyang bag. Pinuno niya ng maganda ang lahat ng seksyon ng mga sagutang papel at inilagay ito sa sulok ng kanyang mesa. Pagkatapos ay naglabas siya ng libro at nagsimulang magbasa. Si Mr. Lewis ay marubdob na nagtuturo sa entablado. Parang wala siyang pakialam sa ginagawa ni Nicole. Masyadong engrossed si Nicole sa libro kaya natapos na ang klase bago niya namalayan, novel drama. Talagang interesado siya sa mga diskarte sa paghak sa aklat, kaya hindi niya kailanman itinaas ang kanyang ulo sa buong klase. Rain, who was leaving the lecture hall with Gary, mocked Nicole when she walked past her, buti naman kung galing ka sa probinsya, pero ayaw mo talagang magpapansin sa klase. Hindi mo ba naiintindihan ang isang bagay na itinuturo? Sa wakas ay nakita na ni Nicole na nakakainis ang loudmouth ni Rain, kaya itinago niya ang kanyang libro at malamig na tumingin kay Rain.
Pagkatapos ay isinumite ni Nicole ang kanyang sagutang papel at umalis kaagad pagkatapos. Nagpatuloy si Rain sa likuran niya, "Know your place and stop humiliating yourself here." Sinagot pa niya ng buo ang kanyang mga answer sheet. Napakabongga. Hindi ba, Gary? Pinagmasdan ni Gary si Nicole na umalis nang biglang may namumuo sa kanyang puso. Hindi man lang siya nag-abala. Tugon ni Rain at naglakad palabas ng lecture hall kasama si Nicole. At naiwan si Rain, galit na tinawag si Gary mula sa likod. Malayo-layo ang nilakad ni Nicole bago niya naramdamang sinusundan na naman siya, kaya napalingon siya kay Gary na frustrated. Lihim na natuwa si Gary nang makita siyang nakatalikod, ngunit wala pa rin siyang pakialam at nagtanong, "Mister, medyo mabilis si Luis pabalik doon. Makukuha mo ba talaga ang itinuro niya? Magkaklase pa rin tayo, kaya huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa akin kung may problema ka." Hindi ito tinatabla ni Nicole habang nakatingin kay Gary at patagong sinabi, "Ang tanging dahilan kung bakit hindi ako nakinig ay dahil napakadali nito. Hindi ko na kailangang mag-aksaya ng oras ko." Natigilan si Gary nang marinig ang tugon ni Nicole. Kabanata 45. Walang kamalay-malay si Gary na, para sa mga karaniwang kompetisyon, kailangan lang suriin ni Nicole ang mga tanong bago niya sagutin ang mga ito ng napakabilis. Talagang hindi niya kailangang makinig sa mahaba at masalimuot na soles yung itinuturo ni G. Luis. Hindi na hinintay ni Nicole ang nagyelo na si Gary. Pumili na lang siya ng dorm room ng umagang iyon, kaya hindi niya ito tiningnan ng mabuti. At saka, hindi pa niya nakikilala ang kanyang mga kasama sa silid, kaya binilisan niya ang kanyang lakad. Bagamat pinag-uusapan siya ng ilang tao habang pabalik siya sa dormitoryo, malabo niyang marinig ang mga keyword tulad ng evil at the campus queen. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni Nicole at dumiretso sa kanyang dormitoryo. Pagdating niya sa dormitoryo, bumalik na sa kwarto ang dalawa pang kasama. Nanlaki ang mga mata ni Lulo habang pinagmamasdan si Nicole na naglalakad papasok na parang hindi niya inaasahan na si Nicole ang kasama niya. Kilala rin ni Nicole ang ibang kasama. Siya si June, ang kanilang English class representative. Dahil masipag na estudyante si June, hindi talaga siya nakikihalubilo sa mga kaklase niya. Siya ay tila talagang mapagmataas at malamig, kaya lahat ay nagbigay sa kanya ng isang lihim na palayaw, nerd. Parehong hindi close sina Nicole at Lulo kay June, kaya napasulyap lang si June kay Nicole nang pumasok si Nicole. Hindi man lang siya binati ni June habang nakayuko, busy sa isang bagay. Masayang naglakad si Lulo papunta kay Nicole. "So, ikaw ang bagong babae. Napakaganda nito, Nicole. Magsasama-sama tayo simula ngayon." Walang pakialam na tumanggo si Nicole kay Lulo. Ang kanyang higaan ay ginawa na ng mga katulong ng pamilya Riddle. Umupo siya sa kanyang kama at sinimulang buksan ang kanyang duffel bag na kanyang bagahe. Matapos ilabas at ilagay ang kanyang mga pang-araw-araw na pangangailangan, inilagay niya ang kanyang laptop sa cabinet sa itaas ng kanyang headboard at nilock ito. Nang makita ni Lulu si Nicole na nagbabasa ng libro pagkatapos ayusin ang kanyang lugar, lumapit siya at nag-aalangan na nagtanong, "Nicole, narinig ko na iba ang syllabus ng klase ng pagsasanay sa Maths Olympiad na dinadaluhan mo kaysa sa atin. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa mga tanong sa matematika sa Olympiad na natutunan mo?" Mga ad ng Pop Future. Tumanggo si Nicole at pinasa kay Lulu ang tambak ng mga halimbawang tanong ni Mr. Luis noong hapong iyon. Naningkit ang mga mata ni Lulu. "Tuldok, para sa akin ba ito? Matagal na niyang gusto ang mga tanong sa Maths Olympiad, ngunit hindi siya makasali sa kompetisyon dahil hindi siya pare-pareho." "Salamat, Nicole. Gagawin ko sila ngayon. Maaari ba akong humingi ng tulong sa iyo kung mayroon akong mga katanungan?" Matapos makuha ang katiyakan ni Nicole, masayang tumakbo si Lulo pabalik sa kanyang pwesto para sagutin ang mga tanong. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas bago siya bumalik kay Nicole na malungkot. "Nicole, wala akong naiintindihan kahit isang tanong. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin?" Bago pa makasagot si Nicole, bigong sinabi ni June na abala sa pagsasaulo ng mga individual na salita, "Tapos ka na ba, Lulu Barrera? Alam mo ba na ang ilan sa atin ay nagsisikap na mag-aral? Ikaw ay huni kahit naka-headphones ako." Naiinis na si June na si Lulo ay isang miyembro ng komite ng study club sa kabila ng pagiging average grader. Gayunpaman, si June ay maaari lamang maging kinatawan ng klase sa Ingles sa kabila ng pag-upo sa ikatlong hanay sa klase. Matapos sigawan ni June, nakaramdam si Lulo ng labis na kasalanan kaya hindi na siya naglakas loob na magsalita. Tiningnan ni Nicole ang nakakunot na mukha ni Lulo at sinabing, "Nagugutom ako, kaya pupunta ako sa cafeteria, sasama ka ba?" Agad namang tumanggo si Lulo, at sabay silang lumabas ng dorm.
Habang papunta sila sa cafeteria, sinabi ni Lulo na hindi niya maintindihan kung paano inistorbo ng kanyang malambing na boses si June. Kumuha sina Nicole at Lulo ng kanilang pagkain at nagsimulang maghukay habang tinanong ni Lulo kay Nicole ang mga solusyon sa mga tanong sa Maths Olympiad na nakita niya ngayon. Pumili si Nicole ng ilang simpleng tanong na angkop sa antas ni Lulo at ipinaliwanag ito sa kanya. Napakasimple rin ang solusyon ni Nicole, kaya agad siyang naunawaan ni Lulo. Pagkatapos ay pinuri ni Lulo si Nicole, "Ang galing mo dito, Nicole. Hindi ko ito naintindihan noong nagturo sa amin si Ms. Emerson ng katulad na tanong. Pakiramdam ko naintindihan ko ang lahat pagkatapos mong ipaliwanag sa akin." Bumalik na silang dalawa sa dorm pagkatapos nilang kumain. Naalala ni Lulo ang ugali ni June at muling sinabi, "Masyadong malamig ang Hunyo. Tiyak na hindi mo alam ito, Nicole, ngunit noong wala ka rito noong huling pagkakataon, hindi pa tayo nagsasalita ni isang salita sa isa't isa sa dorm. Hindi siya sama-sama sa akin sa klase at hindi niya ako sinasagot tuwing binabati ko siya." Si Nicole ay hindi masyadong interesado sa drama sa pagitan ng maliliit na babae, kaya ang kanyang isip ay nagsimulang gumala habang siya ay nakikinig. Bigla niyang nakita ang coffee shop ni Jared. Naisip ni Nicole ang oras na sinabi ni Jared na maaari niyang inumin ang kanyang kape anumang oras na gusto niya at nagsimulang mamis ang kakaibang lasa ng coffee beans ng tindahan ni Jared. Hindi niya maiwasang pigilan si Lulo at ituro ang coffee shop sa pasukan ng paaralan. "Gusto mo bang pumunta doon? Minsan na akong nakapunta doon, at ang sarap ng kape nila. Hindi lamang ito maganda, ngunit ito ay paborito ni Nicole." Umiling si Lulo at sinabing, "Pasa ako. Malapit na ang pagsusulit, kaya kailangan kong bumalik at gawin ang aking rebisyon." Tuldok, magagalit talaga ang nanay ko kapag masama ang resulta. Hindi na siya pinatuloy ni Nicole matapos marinig ang sagot niya, kaya naghiwalay silang dalawa sa harap ng cafeteria. Pinagmasdan ni Nicole ang pagbabalik ni Lulo sa dormitoryo bago naglakad patungo sa pasukan ng paaralan. Pagdating pa lang ni Nicole sa entrance, nakita niyang may kausap si Jared sa manager, pinakanak ang tumatango, novel drama. Yun bang libre si Mr. Johnston? Bakit ba lagi siyang tambay sa shop niya? Pagtataka ni Nicole. Hindi gaanong kilala ni Nicole si Jared, kaya wala siyang pakialam sa kanila. Panay lang ang lakad niya papunta sa coffee shop at napagtanto niya na ang menu ay may kasamang maraming iba pang dessert maliban sa kape ngayon. Ang isa sa kanila ay may pambihirang pangalan din, kaya nag-order siya ng ilang item na bighani. Bago pumunta sa isang sulok at umupo, umorder siya ng isang tasa ng mocha. Sa tabi ng upuan niya ay may floor-to-ceiling na bintana, kaya't ninanamnam ni Nicole ang magandang tanawin ng paglubog ng araw bago niya inilabas ang librong nabasa niya noong hapon at nagpatuloy sa kanyang tinigilan. Nakita na ni Jared si Nicole nang pumasok siya. Karaniwan, sinumang babae na makakita sa kanya ay lalapit sa kanya at babatiin siya, ngunit hindi siya pinapansin ng kanyang kasintahan. Mula sa pagpasok niya, hindi man lang niya nilingon si Jared bago siya humanap ng lugar kung saan siya makakapag-order. Parang nandito talaga siya para sa libreng kape. Hindi ba ako kaakit-akit gaya ng kape? Kabanata 46. Si Jared ay nagsimulang sumimangot sa pagkadismaya habang nagtataka. Tinawag niya ang kanyang assistant na si Max at may ibinulong sa kanyang tenga. Malumanay na tumango si Max pagkaraan ng ilang oras, dumating ang order ni Nicole, at napansin niyang may dalawang coffee mug. Tumangala siya kay Max, na nagdala ng order niya, at sinenyasan itong ipaliwanag ang sarili sa kanyang mga mata. Kahit papaano, si Max, na nasa ilalim ng titig ni Nicole, ay parang kaharap niya ang kanyang amo. Pinunasan niya ang pawis sa gilid ng kanyang noo at magalang na sinabi, "Miss Riddle, ito ang bagong produkto ng kafe. Dahil malalim ang pagkakaunawa mo sa aming kape, espesyal na inutusan ako ng may-ari ng kafe na padalhan ka ng isang tasa para matikman mo." Yung cafe owner. Lumingon si Nicole at nakita niya si Jared na casual na nilalaro ang coffee mug niya. Nang makita niya itong nakatingin sa kanya, ngumiti ito ng mapaglaro at sinenyasan siyang uminom ng kape. Pakiramdam ni Nicole ay parang gusto niyang subukan niya ang bagong produkto. Napaisip siya at itinaas ang kanyang mug para humigop ng walang pakialam. Ang bagong kape ay mayaman sa lasa at puno ng siksik na lasa. Hindi ito ang karaniwang lasa ng kape, at kakaunti ang komento niya sa kanyang isipan. Pinagmamasdan siya ni Jared habang umiinom ng kape. Nagtagal si Nicole bago siya nagkomento, "Kung hindi ako nagkakamali, ito marahil ang mga butil ng kape na inani mula sa pribadong ari-arian ni Mr. Johnston sa France. Ang kape ito ng beans ay naging kaaya-aya, at ang pinakabagong pamamaraan ng freeze-drying ay inilapat bilang paraan ng pagproseso. Ang mababang temperatura ay magpapanatili sa orihinal na lasa ng mga butil ng kape at hahayaan itong maging mabulaklak.
Ang kape na puno ng masaganang aroma ay mag-iiwan lamang ng kaaya-ayang lasa sa bibig na walang asim. Bago pa makapagsalita si Max, naglalakad na si Jared papunta kay Nicole habang pumapalakpak. Hindi naman masama. Masarap ang lasa mo, Miss Riddle. Nasa iyo ang lahat ng tama. Ilang araw na siyang hinintay ni Jared, at gaya ng inaasahan, hindi siya binaygo. Hindi lang alam ng babaeng ito ang tungkol sa mga butil ng kape mula sa kanyang ari-arian, ngunit sinubukan din niya ang pinakabagong produkto noon. Miss Riddle, ang aking coffee beans ay ang pinakabagong batch. Walang sapat na oras para magpadala tayo ng ilan kay Mr. Ellison, kaya saan mo ito natikman? Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Nicole. Hindi pa rin pala nakakaget over si Jared. Naglalagay ba siya ng mga bitag para sa kanya? Masasabi ni Nicole na hindi siya naniniwala sa mga kasinungalingan niya. Umupo na lang si Jared sa tapat niya nang makita siyang bahagyang nagpapanik. Mapanuksong tinitigan siya nito habang hinihintay ang sagot nito. At saka, bakit pamilyar ka sa mga butil ng kape mula sa aking pribadong ari-arian? Alam mo na rin ang tungkol sa mga pamamaraan ng pagproseso. Si Jared ay magpapakilala lamang ng ilang mga diskarte sa pag-ihaw sa mga taong bumibisita sa kanyang pribadong lupain. Ngunit ang ilang mga kaibigan na mayroon siya ay pawang mga matataas na ranggo. Kahit paano nakuha ni Nicole ang kanyang kape, tiyak na mataas ang tingin ng taong nagpadala sa kanya ng coffee beans na nakuha nila kay Jared. Lalong naintriga si Jared tungkol sa nakaraan ni Nicole habang iniisip niya ito. Nakita ni Nicole na hindi na niya maitatago ang katotohanan, kaya hindi na siya nag-abalang maghanap ng mga dahilan. Tiningnan niya ito ng patay sa mata at ngumiti. Obviously, ang alam kong dahilan dito ay ang pag-inom ko ng kape mula sa may-ari ng estate na iyon. At saka, ilang taon ko na yan. Lalong nagulat si Jared dahil ang kanyang kape ay ipapadala lamang sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Bukod dito, limitado ang supply. At sinabi nga ni Nicole na ilang taon na niyang ininom ang kape niya. Ang kanyang kasintahan ay hindi kapani-pani walang misteryoso. Huling beses, sinabi mong pinainom ka ni Mr. Ellison, Miss Riddle. Malinaw na kasinungalingan iyon, kaya magiging napakabait mo ba para ibunyag ang pagkakakilanlan ng kaibigan na nagbigay sa iyo ng butil ng kape? Hindi. Napangiti si Nicole. Ang kanyang ngiti ay kaaya-aya at hindi bastos, ngunit pinipigilan nito ang kanyang bibig. Iyon ang unang beses na may tinanggihan si Jared kaya naman bahagyang dumilat ang kanyang mga mata. Ngunit hindi niya mapipilit si Nicole dahil misteryo pa rin ang pagkakakilanlan nito. Sige, parang sarili kong research lang ang kaya kong gawin. Napangiti si Jared nang magtama ang mga mata nito sa hangin. Hindi napigilan ni Max na malunok habang pinagmamasdan sila. Parehong magkaparehas, nagtitigan na parang nasa isang labanan. Ikaw ang bahala. Bagamat medyo nabahala si Nicole tungkol sa kapangyarihan ng pamilya Johnston, hindi madaling mahukay ang kanyang pagkakakilanlan, kaya wala siyang dapat ikatakot. Lalong humanga sa kanya si Jared nang makita niyang napakakalmang kumilos nito. Upang mapaglabanan ang kanyang presensya, si Nicole ay tiyak na hindi isang batang babae sa bansa, lalo na sa isang normal na estudyante, kawili-wili, gaano kawili-wili. Humigop muli ng kape si Nicole at dahan-daang sinabing, ganap na bang gumaling si Mr. Johnston Sr.? Sa tingin mo ba makakakilala na siya ng mga bisita ngayon? Nag-concentrate si Jared kay Nicole habang lumalalim ang ngiti nito. Hindi niya inaasahan na maglalabas si Nicole ng ganoong bagay na novel drama. Hindi, malamig na tugon ni Jared. Binalik niya ang sinabi ni Nicole sa kanya. Bahagyang itinaas ni Nicole ang kanyang mga kilay habang iniisip, ang bastos na ito, Jared, siguradong nagtatanim ng sama ng loob. Ayos lang. Pupunta ako kapag available na siya. Kung tutuusin, bata pa ako. Huwag mong ipagpaliban ang sarili mong kasal, Mr. Johnston. Napangiti si Nicole bago niya muling ibinaon ang ulo sa libro niya. Natigil ang ekspresyon ni Jared sa isang segundo. Tiyak na marunong manggalit ang dalagang ito. Kabanata 47. Nakita ni Jared na walang balak si Nicole na kausapin siya, kaya sinabi niyang, sure, we'll meet him someday then. May gagawin pa ako, kaya aalis na ako. Pagkatapos ay inayos ni Jared ang kanyang kurbata at bumangon bago tumalikod at umalis. Si Max lang ang nakakaalam na medyo masama ang loob ng amo niya. Pagkaalis ni Jared, tumangala lang si Nicole para makita ang likod ng kanyang figure. Sa anumang dahilan, bigla niyang nakitang interesante ang nagtatampo nitong ekspresyon. Tumigil siya sa pagngiti at umiling, at nagpatuloy sa pagbabasa habang umiinom ng kanyang kape. Nagdilim ang langit sa isang kisap mata, at sa wakas ay nagpa siya si Nicole na bumalik sa kanyang dorm para magpahinga. Itinago niya ang kanyang libro at tumayo pagkatapos mag-iwan ng banknote sa mesa.
Bago umalis ng kafe, nakita niyang dinala ni Rain si Gary sa loob ng premise. Hindi napigilan ni Nicole ang mapangiti nang hindi niya inaasahan na susulpot si Rain sa kafe matapos mapahiya dito, novel drama. Nakita rin ni Gary si Nicole at medyo nagalit habang iniisip ang pagtanggi nito sa kanya kaninang hapon. Kaya, hindi siya nagsimulang makipag-usap sa kanya, kahit na ang kanyang mga mata ay sumusunod pa rin sa kanya sa paligid. Naging kakilakilabot ang ekspresyon ni Rain nang makita niya si Nicole. Kakaiba ang pagtrato ni Gary kay Rain sa mga araw na ito. Alam niyang napakabait ni Gary. Interesado sa kafe na ito, kaya sinubukan niyang kagatin ang bala ng kahihiyan na nakuha niya sa sampal noong nakaraan. Nakuha niya si Gary na sumama sa kanya, pero sinong makakaalam na lilito si Nicole kung saan-saan. Nang makita ni Rain si Nicole na dumaan sa kanya at sa cashier, na umaalis ng hindi nagbabayad, hindi niya maiwasang kutsain si Nicole. Paano ka makakaalis ng hindi nagbabayad, Nicole? Kayong mga kababayan ay talagang walang pinag-aralan. Sinusubukan mong iwasang magbayad kahit na nakikita mo ng buo. Nilaibat lang ni Nicole ang mata niya kay Rain. Hindi niya ito pinansin at binuksan ang pinto. Nakita ni Rain ang pag-iling ni Nicole, kaya naisip niyang sinusubukan ni Nicole na umalis ng hindi nagbabayad. Agad siyang sumugod sa lalaki sa cashier at sinabing, "Hoy." Gumawa ng isang bagay tungkol sa kanya. Sinusubukan niyang umalis ng hindi nagbabayad. Ang swerte mo, nakita ko. Sinira ni Nicole si Rain noong nakaraan, kaya gusto ni Rain na ipahiya si Nicole sa puntong hindi na niya madala ang sarili na kumuha ng kape niya sa kafe na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang magalang na ngiti lang ang ibinigay sa kanya ng cashier. Ang babaeng iyon ay si Miss Riddle at siya ang VIP ng aming kafe. Wala siyang kailangang bayaran dito. Ikaw naman, Mrs., na blacklist ka na ng aming kafe. Hindi ka tinatanggap ng may-ari ng kafe. Please umalis ka na. Ano? Nanginginig sa galit si Rain matapos marinig ang mga sinabi niya. Hindi niya akalain na makakain dito ng libre si Nicole, pero nataboy siya. Kahit na gusto niyang gumastos ng pera niya dito. Paano mo pinapatakbo ang iyong negosyo? Alam mo ba kung sino ako? How dare you blacklist me? Gusto mo bang magsara ang negosyo mo? Ang cashier na magalang sa kanya ay agad na nagbago ng kanyang saloobin sa kanyang mga pahayag. I don't care who you are, but the rules of our cafe remain. Huwag kang kumilos ng napakasama rito, o pagbayaran mo iyon. Dalawang malalaking bodyguard ang lumitaw sa likod ng cashier pagkatapos niyang magsalita, nakatitig kay Rain. Gustong ipagpatuloy ni Rain ang pagsasalita, ngunit hindi na kinaya ni Gary na nasa ganoong kahihiyang sitwasyon, kaya tumalikod na lang siya at umalis. Kahit kailan ay hindi siya tinanggihan ng sinuman mula pa noong bata pa siya. Nakakahiya talaga sa kanya si Rain. Natarante si Rain nang makitang paalis na si Gary, kaya agad niyang sinundan si Gary matapos masilaw ang cashier. Gary, wait up. Naglakad si Max pababa ng hagdan pagkaalis ni na Rain at Gary at pinuri ang cashier, magaling ka. Sinisigawan ni Rain ang fiancé ng kanyang amo at pinagbantaan pa ang mga tao sa teritoryo ni Johnston. Halatang nanghihingi siya ng gulo. Lumapit si Max kay Nicole. Paumanhin sa pagkabigla sa iyo, Miss Riddle. Ayos lang. Napangiti si Nicole, hindi nakaramdam ng sama ng loob. Sa halip, talagang gumaan ang loob niya sa katotohanang na blacklist ni Jared si Rain. Paki-thank you Mr. Johnston para sa akin. Madalas akong bumisita dito. Kumaway si Nicole at umalis pagkatapos magsalita. Medyo nagulat si Max nang maisip niya, mukhang masaya si Miss Riddle. Sa pagkakataong iyon, lumapit ang cashier kay Max. Mr. Graham, nag-iwan lang ng pera ang babaeng iyon sa mesa. Kinuha ni Max ang banknote at ngumiti. Siguradong kawili-wili ang babaeng ito. Akala niya, Miss, sinabi na ni Johnston na walang kailangang bayaran si Nicole dito, ngunit tumanggi siyang magkaroon ng utang sa kanya. Bihira na ang mga taong katulad niya ngayon. Madilim ang langit, at ang mga streetlights sa campus ay nakasindi lahat. Dahan daw ang naglakad si Nicole patungo sa kanyang dormitoryo, bitbit ang kanyang bag sa kanyang mga kamay, at hindi rin nagtagal ay nakarating na siya sa kanyang dorm. Paakyat na sana siya ng hagdan, naramdaman niyang may mahulog mula sa itaas. Mabilis ang reaksyon niya kaya agad niya itong iniwasan. Biglang may bumagsak na bato sa lupa, at isang malakas na ingay ang narinig. Isang bato. Naisip niya, sino ang humihila ng napakasakit na kalokohan. Kung hindi ko iniiwasan ang batong iyon, nabasag na nito ang bungo ko. Naramdaman niya na kanina lang itinapon ang bato mula sa katabi niyang dormitoryo. Ang dormitoryo ay para sa mga lalaki, kaya wala siyang ideya kung sino ang nagtanim ng labis na sama ng loob sa kanya kaya kinailangan niyang hampasin siya ng bato.
Nakatingin pa rin sa kanya ang salarin mula sa 10-something floor at nagalit na hindi siya tinamaan ng bato. Ngumisi ang tao at ibinalik ang kanyang ulo. Hindi nakita ni Nicole ang kanyang mukha, ngunit naisip niya, kakalipat ko lang sa dormitoryo ngayon, kaya hindi ako dapat nasaktan ng sino man dito. Bagamat naguguluhan ay naglakad na lamang siya patungo sa kanyang dormitoryo ng mahinahon nang walang sinasabi. Pagkapasok niya ay naligo siya ng mainit. Paglabas niya ng shower, narinig niyang bumulala si Lulu mula sa katabi niyang kama. Nicole, tingnan mo ngayon ang school forum. Nagbubulungan ang lahat doon. Sinabi nila na binubuli mo ang Snow, kaya hindi ka karapat-dapat na maging reyna ng campus. Kabanata 48. Alam ni Lulu na hindi madalas naglalog on si Nicole sa forum ng paaralan, na nangangahulugang hindi niya alam ang tungkol sa mga bagay na ito. Narinig siya ni Nicole at inilabas ang phone niya para tingnan ang school forum. Agad niyang nakita ang post na may picture niya na may malamig na ekspresyon at si Snow, na nagpupunas ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ang larawan ay kinuha mula sa isang napakagandang anggulo, na nagpapakita ng pagkagat ni Snow sa kanyang mga labi, ang mga mata ay namumula. Gaano kaganda! Ang mga komento ay karaniwang insulto laban kay Nicole, na sinasabi na siya ay napuno ng sarili pagkatapos ng pagiging beauty queen at nagsimulang i-bully si Snow. Bilang karagdagan, ang ilang mga tao ay labis na nagpapadala ng mga banta sa kamatayan, na nagsasabi na papatayin nila si Nicole upang ipaghiganti si Snow, na malinaw na ipinakita na sila ay mga tagahanga ni Snow. Naisip ni Nicole ang pangyayari at napagtanto na kuha ang larawang ito nang sabihin sa kanya ni Snow na hindi na siya muling magdudulot ng gulo. Kaya, nasa larawan ang nag-aalalang ekspresyon ni Snow. Noon, naramdaman na ni Nicole na sobra si Snow. Hindi niya akalain na may magpapapicture sa eksenang iyon. Hindi ba nagkataon lang ang lahat? Nagpatuloy si Nicole sa pag-scroll pababa at talagang nakita niya ang tugon ni Snow sa bagay na ito. Huwag magsalita tungkol kay Nicole ng ganito, guys. She's pretty. Kaya natural sa kanya ang pagiging mayabang, ayos lang talaga ako. Salamat sa lahat ng iyong alalahanin. Mamamatay si Snow bago niya inamin na mas maganda si Nicole kaysa sa kanya. Nagngangalit pa siya sa galit nang maisip niya ang mukha ni Nicole habang tina-type niya ang komentong iyon. Gayunpaman, ang kanyang tugon ay nagpapahiwatig na talagang binubuli siya ni Nicole. Kaya todo heartbroken ang fans niya para sa kanya, tiyak na babayaran nila si Nicole. Pati ang mga taong walang alam sa nangyari ay pinapuna si Nicole. Napataas ang kilay ni Nicole nang makita ito. Talagang alam ni Snow kung paano laruin ang victim card, naisip ni Nicole. Gayunpaman, maipaliwanag nito kung saan nanggaling ang batong nakatutok sa kanya. Naisip ni Nicole na fan ni Snow ang bata, kaya pinaghihiganti lang niya si Snow. Ni-refresh ni Nicole ang forum ng paaralan at napansin na may mga taong nangangisda pa rin para sa kanyang background at sa kanyang mga personal na detalye. Ngunit ang kanilang mga kasanayan ay masyadong mahina, kaya hindi nila masira ang unang firewall na kanyang na-set up. Dahil ang mga nangungunang estudyante sa paaralan ay walang mahanap tungkol sa background ni Nicole, lahat sila ay nagsasabi na si Nicole ay walang kasaysayan, kaya hindi siya karapat-dapat na koronahan bilang beauty queen. Binasa ni Nicole ang mga katagang iyon ng kalahating puso habang hinihimas ang basang buhok sa kanyang tuwalya. Nalantad ang kanyang makatarungang braso sa ilalim ng kanyang bathrobe, kaya mas lalo siyang nagmukhang ethereal sa kaibahan ng kanyang suit black hair. Walang ekspresyon niyang tiningnan ang mga post na para bang hindi tungkol sa kanya ang mga talakayan. Hindi napigilan ni Lulu na magtanong mula sa itaas na kama, Nicole, lahat ng tao ay nababaliw sa forum ng paaralan na nagsasabi na hindi ka kapareho ni Snow at hindi ka karapat-dapat na maging beauty queen. Anong gagawin mo? Tamad na tumugon si Nicole, walang anuman. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang higaan pagkatapos magsalita at inihagis ang kanyang telepono sa tabi na parang wala sa mga ito ang nakakaapekto sa kanya. Maging si June ay natagalan sa pag-aaral para tingnan si Nicole, na bihira. Naisip ni June na si Nicole ay kumilos tulad ng ibang mga babae, na nagagalit at nadidismaya. Hindi niya inaasahan na parang walang nangyari si Nicole. Tiningnan ni June ang oras at nakitang 10:00 na ng gabi. Kaya, pinatay na lang niya ang mga ilaw nang hindi isinasaalang-alang ang katotohanang naglilinis pa si Nicole. Saglit na huminto si Nicole, ngunit medyo maganda ang kanyang night vision, kaya ipinagpatuloy lang niya ang paglilinis ng kanyang higaan nang walang pakialam. Inilabas ni Lulu ang kanyang ulo mula sa itaas na kama at sinabing, huwag kang magalit, Nicole. Laging ganito ang kinikilos ni June. Wala siyang pakialam sa ginagawa mo dahil kailangan niyang matulog ng 10:30 ng gabi kapag pinapatay lang namin ang mga ilaw sa 11:00 ng gabi. Tumugon lang si Nicole ng, ma'am, na nagpapahiwatig na nakuha niya ito. Bumalik ang ulo ni Lulu.
Nasanay na siyang pinapatay ni June ang mga ilaw sa sarili niyang kagustuhan, kaya naghilamos na siya at handa nang matulog. Matutulog na sana si Nicole nang makita niyang natutulog ang dalawa niyang kasama. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang ringtone. Kinuha ni Nicole ang kanyang telepono at tiningnan ang numero ng telepono, na isang naka-encrypt na numero. Agad na nagbago ang kanyang walang pakialam na tingin nang makita ang numerong iyon. Tiningnan niya ang kanyang mga kasama sa silid, na natutulog, at lumabas mula sa kanyang kama upang lumabas ng silid, hindi gumagawa ng anumang ingay. Tumigil siya saglit at sinagot ang tawag, novel drama. Ang tugon na nakuha niya mula sa kabilang dulo ng telepono ay sipol lang ng hangin. Walang nagsalita. Nakinig si Nicole sa katahimikan at nagtanong, Carl. Parehong nangako sina Carl at Nicole na huminto ng 10 segundo nang tumawag sila sa isa't isa para kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan. Isang mahinang tawa ang umalangaw-ngaw mula sa kabilang dulo. Alam kong makikilala mo ako. Alam ni Nicole na ayos na siya matapos marinig ang bastos niyang boses, kaya sa wakas ay gumaan ang loob niya. Napabuntong hininga si Nicole. Buhay ka pa, Carl. Ito ay mahusay. Hindi tumugon si Carl matapos marinig ang mga salita ni Nicole, at tanging ang paghinga lang niya ang naririnig ni Nicole. Nicole, alam mo? Noong malapit na akong mamatay, gusto lang kitang makita. Ang kanyang mga salita ay nagpatunaw sa puso ni Nicole ng ilang sandali. Bago magkaroon ng pamilya si Nicole, ang taong pinakamalapit sa kanya ay si Carl. Para sa kanya, si Carl ay parang tunay niyang kapatid. Kaya naman, naiintindihan niya talaga kung ano ang nararamdaman niya. I've always wanted to see you too, nanginginig ang boses niya, na hindi pa nangyari noon. Kabanata 49. Alam ni Carl na tiyak na malungkot si Nicole nitong mga araw na ito. Siguradong na-miss niya ito ng husto. Alam ko, kaya ako lumaban para manatiling buhay. Ang pinakakinatatakutan ko ay ang pagiging malungkot mo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsamba at pananabik. Matapos ang malapit kamatayang karanasan sa pagkakataong ito, sa wakas ay naunawaan ni Carl kung gaano kahalaga sa kanya si Nicole. Nagsimulang uminit ang ilong ni Nicole, at nagtagal siya para pakalmayan ang sarili. Ngayong maayos ka na, hindi ko na kailangang mag-alala. Aayusin ni Zay na magkita kami kapag ligtas na kami. May mga sumusunod sa akin ngayon, kaya hindi talaga kita makontak palagi. Saglit na nagtampo si Carl nang hindi sumagot si Nicole sa kanya, pero alam niyang walang muwang si Nicole. Hindi niya alam na iba na pala ang nararamdaman niya noon. Naisip niya ito at nabuhayan siya ng loob habang sinasabing, alam kong hindi kita dapat tawagan ngayon dahil ilalagay kita sa panganib. Pero ako, na-miss niya talaga siya, he missed her so bad it hurts. Ganun din si Nicole. Kanina pa niya gustong marinig ang boses ni Carl. Ayos lang. I'll meet you the first thing kapag naging stable na ang lahat. Napatahimik si Carl dahil sa boses ni Nicole. Alam niyang hindi basta-basta mangako si Nicole. Kapag ginawa niya, lagi niyang tinutupad ang kanyang mga salita. Okay, hihintayin kita. Alam nilang dalawa na hindi masyadong mahaba ang tawag nila kaya pinaalalahanan na lang nila ang isa't isa na mag-ingat bago ibaba ang tawag. Lubhang gamaan ang pakiramdam ni Nicole nang humiga siya sa kanyang kama. Palagi siyang nag-aalala tungkol sa kahihinatnan ng isyong ito, kaya't sa wakas ay makatulog na siya ng mahimbing. Kinaumagahan, bumalik si Nicole mula sa kanyang mga ehersisyo sa umaga at pumasok sa klase kasama si Lulo. Pagbalik nila sa klase, napagtanto niya na ang mga masisipag na estudyante ay pawang nagbubulungan. Narinig mo ba? Sa wakas, natapos ni Harvey, ang pinakamainit na lalaki sa paaralan, ang 2 linggong pang-internasyonal na Physics Olympiad Competition. Babalik siya pagkatapos ng ilang araw. Ikaw ba talaga? No wonder hindi ko siya nakita nitong mga araw na ito. Dahil lang sa pagsali niya sa sikat na Physics Olympiad Competition na iyon. Babalik si Harvey matatapos na ang tuyong school life ko. Excited na nag-uusap ang mga estudyanteng ito, ngunit nang makita nila si Nicole na papasok, kakaiba silang tumahimik. Hindi na lang sila pinansin ni Nicole at lumagpas sa kanila bago umupo sa table niya, at doon na naman nagsimulang tumaas ang mga ingay. Babalik si Harvey. Kung nakikita niyang binubuli si Nicole ng ganito si Snow, tiyak na gagawin niya ito. Magbayad. Oo. Alam ng lahat na si Harvey ang nag-aalaga kay Nicole, at naglakas loob pa rin siyang i-bully si Snow. Humihingi lang siya sa puntong ito. Lahat ay tuwang-tuwa na tumingin kay Nicole, na para bang kinikilig sila dahil sa gulo ni Nicole. Napaka-arrogant ni Nicole sa mga araw na ito, na tinatamasa ang limelight hanggat kaya niya. Oras na para matutunan niya ang kanyang leksyon. Sino si Harvey? Siya ay apo ni G. Ellison, ang kilalang tagapagmana ng pamilya Ellison. Siya ang tunay na mayaman na prinsipe.
Ang pamilyang Finley ay ang tanging pamilya sa paaralan na medyo nasa parehong liga ng pamilyang Ellison, ang iba sa kanila ay hindi kailanman makikigulo sa pamilyang Ellison. Hindi man lang nag-abalang pakinggan si Nicole sa kanilang pinag-uusapan, pero naramdaman na lang niya na napakapamilyar sa pangalan ni Harvey. Parang pangalan ng apo na binanggit ni Mr. Ellison. Gusto pang ipakilala ni Mr. Ellison si Harvey kay Nicole, pero tinanggihan niya ito ng diretso. Gayunpaman, si Harvey ay nasa parehong panig ni Snow, novel drama. Narinig ni Bradley ang pinag-uusapan nila sa unahan, at hindi niya maiwasang lumingon kay Nicole na nag-aalala. Alam ng lahat sa Royal Creek Institute na mag-asawa sina Harvey at Snow. Bagamat hindi ibinalita ng dalawa ang kanilang relasyon, pinayagan lamang ni Harvey si Snow na katabi niya, at ito ang pinakamagandang patunay ng kanilang relasyon. Nicole, lahat nagkakalat na binubuli mo si Snow sa school forum. Kapag bumalik si Harvey at nalaman ang tungkol dito, hindi niya ito matitiis. Bakit hindi ka magpahinga sa paaralan at magtago sandali? Maaari kang bumalik kapag ang forum ng paaralan ay hindi gaanong mainit. Alam ni Nicole na totoong nag-aalala si Bradley sa kanya, ngunit hindi ito kailangan. Hindi karapat-dapat si Harvey na magpahinga sa paaralan. Tinapunan ni Nicole si Bradley ng isang kalmadong tingin at inilabas ang isang Experian book para basahin. Nakaupo sa likod ni Nicole si Jack. Napansin niyang ibang libro ang binabasa ni Nicole kaysa sa mga librong binabasa niya, kaya lumingon siya at sinabi kay Gary, "Gary, nagpapanggap na naman si Nicole. Paano maiintindihan ng isang bansang bumpkin ang Experian?" Tamad na nakasandal si Gary sa upuan habang nakikita si Nicole na naging paksa ng usapan ng lahat. Napakunot noo niya nang marinig ang sinabi ni Jack, ngunit hindi siya umimik. Maganda ang kanyang paningin, kaya agad niyang nakita ang anatomy chart na may markang Experian word sa cover page. Ito ay isang medikal na libro walang kwenta. Maging si Gary ay kailangang gumamit ng maraming pagsisikap upang basahin ito, kaya natural niyang ipinapalagay na imposibleng maunawaan ni Nicole ang aklat na iyon. Gayunpaman, naisip niya kung paano sinabi ni Nicole na ang mga tanong sa Maths Olympiad ay napakadali sa isang tuwid na mukha, at nagbago ang kanyang isip. Maiintindihan kaya ni Nicole ang librong iyon. Sa sandaling iyon, isang malakas na hiyawan ang sumabog sa labas ng pinto. Hindi nagtagal ay pumasok ang isang batang babae na may mapang-akit na mukha, na sinundan ng 5 o 6 na babae, na lahat ay medyo maganda. Ngunit ang kanilang mapangahas na pura ay nanag sa kanilang hitsura, na ginawa silang kasuklam-suklam. Ang unang mapang-akit na babae ay inilibot ang kanyang mga mata sa buong klase at kumatok sa podium, nagtanong, "Sino sa inyo si Nicole?" Napatingin agad ang buong klase kay Nicole. Kabanata 50. Kahit na pagkatapos ng malaking kaguluhan, ipinagpatuloy lang ni Nicole ang pagbabasa ng kanyang libro nang hindi tumitingin. Naiinggit ang mapang-akit na dalaga nang makita si Nicole na kitang-kita pa rin ang kagandahan nito kahit tahimik lang na nakaupo. Lumapit siya kay Nicole at malakas na tinanong, "Nagbibingi-bingihan ka ba?" "Ikaw ba si Nicole?" Sa wakas ay tumangala si Nicole at kalmado siyang sinulyapan ng walang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay malamig at malayo, at ang mapang-akit na batang babae ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugad nang titigan siya ng ganoon yon. "Nicole. Huwag kang masyadong mayabang, ikaw. Nakita naming lahat na binubuli mo si Snow, kaya kailangan mong humingi ng tawad sa kanya sa publiko. Huwag mong isipin na mabubuli mo ang mga tao kahit anong gusto mo dahil sa maganda ka lang." Isang cute na babae ang sumigaw sa likod niya, "Tama. Napakabait na tao ni Snow. Masyado kang masama at gusto mo siyang i-bully. Balita ko galing ka sa kanayunan na walang kasaysayan. Gaya ng inaasahan, lahat ng tao sa bansa ay hindi sibilisado. Sa tingin mo, karapat-dapat ka bang maging beauty queen?" Galit na galit siyang tumingin kay Nicole nang sabihin iyon. Matapos pakinggan ang kanilang mga sinasabi, ang buong klase ay nagsimulang tumingin kay Nicole na may panghahamak sa kanilang mga mata. Nakita nila si Snow na hinahanap si Nicole sa klase kahapon. Labis ang lamig ni Nicole at umaktong parang hindi niya naririnig na tinatawag siya ni Snow. Ang mga bumpkin ng bansa ay talagang walang pinag-aralan. Isa pa, hindi siya magaling sa pag-aaral. Kaya hindi nila maaaring hayaan ang isang tulad ni Nicole na maging beauty queen. Natuwa ang mga babae nang makita nila ang ekspresyon sa mukha ng lahat. Sinunggaban tuloy ng mapang-akit na babae si Nicole. "Sumama ka sa amin at humingi ng tawad kay Snow." Napasimangot si Nicole sa pagkadismaya at agad na itinaas ang braso para itulak ang kamay ng dalaga. Halos mawala ng balanse ang dalaga at galit na tumangala. "How dare you push me? So paano kung ginawa ko?" Mayabang na tumayo si Nicole. "Dahil lang sa malabong pictures na yan.
Nandito kayong lahat para manggulo at humingi ng tawad sa akin dahil lang sa mga larawang iyon. Mapanuksong sinulyapan sila ni Nicole mula ulo hanggang paa. Mabuti naman kung masama ang iyong paningin. Pero marami rin kayong nawawalang brain cells, ha? Kumulo ang dugo ng mapang-akit na dalaga nang marinig ang pang-iinsulto ni Nicole. Siya ang tagapagmana ng pamilya Holmes at palaging tagasunod ni Snow. Kaya't sino ang nang-ahas na insultuhan siya, na nagsasabing na-miss niya ang kanilang mga selula ng utak. She shrieked. Iniinsulto mo ba ako, you little country bee asterisk? Mga babae, tanggalin ang kanyang mga labi. Nakakuyom ang mga kamao ng mga babae sa likod niya, ngunit ang pasensya ni Nicole ay naninipais. Pagkatapos ay malamig niyang tiningnan ang mapang-akit na babae at sinabing, binibigyan kita ng huling pagkakataon para minas inyong sarili. O kung hindi, hindi ako magpapagaan sa iyo. Si Nicole ay hindi kailanman pumatol sa mga babae, ngunit kung ang mga taong ito ay patuloy na gumawa ng gulo, hindi sila papakawalan ni Nicole ng madali. Paanong sumuko ang babaeng mapang-akit? Naiinis na siya kay Nicole. Si Nicole ay isang transfer student lamang mula sa kanayunan, ngunit masyado na siyang na-enjoy ng limelight matapos siyang kilalanin ni Austin bilang kanyang amo. Ngayon, si Nicole ay kahit na matapos ang titulo ng beauty queen ni Snow. Ang kanyang swerte ay nagpapagalit sa lahat. Hinding-hindi niya pababayaan si Nicole. Naisip niya ito at inatake muna, pinahaba ang kanyang mahahabang kuko upang kumamaw sa mukha ni Nicole. Naniniwala siya na magiging wala si Nicole pagkatapos niyang sirain ang mukha ni Nicole. Ang mapang-akit na babae ay abala sa pagpaplano sa kanyang ulo, at ang mga babae sa likod niya ay pawang sumusugod sa buhok, mata, at dibdib ni Nicole gamit ang kanilang mga kamao. Ngumiti ng malisyoso ang mapang-akit na dalaga at sinuntok si Nicole na para bang nai-imagine na niya ang mukha ni Nicole matapos siyang kurutin. Nang makita ng mga estudyante sa klase ang nangyayari, lahat sila ay umasa na tatakbo si Nicole palayo dahil sa takot. Pagkatapos ng lahat, si Ashley Holmes ay isang senior. Nakita nilang lahat si Ashley at ang kanyang mga kaibigan na nang-aapi ng mga tao, na tina-target ang pinakamahinang lugar ng mga babae. Ang mga babaeng nabully sa kanila ay lahat ay lubos na nakakaawa, kaya naisip nila na si Nicole ay mapapahamak din. Gayunpaman, nang halos hawakan ng mga kamay ng mapang-akit na babae si Nicole, mabilis na iniunat ni Nicole ang kanyang braso, novel drama. Bago pa man makita ng mga estudyante ang kanyang mga galaw, hinawakan na niya ang leeg ng mapang-akit na babae at inipit sa pader sa pamamagitan ng inertia. Ang natitirang mga batang babae ay hindi pa nakakita ng ganoong away, kaya natakot sila at titigil sa pakikipaglaban ngunit hindi sila pinagbigyan ni Nicole ng anumang pagkakataon. Iniwasan niya ang kanyang kamay at iniunat ang kanyang kabilang braso. Smack! 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 Kanya-kanyang sampal sa mukha. Sunod-sunod na nahulog ang mga taong iyon sa mga mesa. Anong nangyayari? Ang mga nahulog na batang babae ay nakaramdam ng nasusunog na sensasyon sa kanilang mga mukha. Wala silang ideya kung paano sila itatapon dito sa isang sampal lang. Dahil lahat kayo ay babae, ginagamit ko lang ang isang kamay ko. Kung maulit man ito, huwag mo akong sisihin kung bakit ko ginawa ang lahat para sa iyo. Naglabas ng nakamamatay na aura ang mga mata ni Nicole bago siya kumuha ng tissue paper at pinunasan ang kanyang mga kamay na parang nakita niyang madumi ang mga iyon. Nanlaki ang mata ng lahat nang makita ang mga galaw niya. My God! She's really cool. Talaga bang pinangalagaan ni Nicole ang mga nakatatanda sa pamamagitan lang ng isang kamay? Nascan gamit ang cam scanner. Eksakto. Marami sa kanilang mga tingin ang napalitan ng paghanga. Pero, karamihan sa kanila ay nagulat na hindi sila naglakas loob na magsalita. Para naman kay Ashley at sa kanyang mga kaibigan, sila ay tulala habang nakatingin kay Nicole ng takot na takot. Palagi nilang binubuli ang mga tao sa isang gang, kaya wala sa mga babae ang ginawa nila. Maaaring lumaban ang nabuli. Ngunit malakas si Nicole, binugbog sila hanggang sa makakita sila ng mga bituin. Maging ang mga pisngi nila ay namamaga. Isa pa, isang kamay lang ang ginamit ni Nicole. Kung dalawang kamay ang ginamit ni Nicole, hindi ba't nakahiga sila sa lupa? Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.